Nandito na po tayo sa episode 54 ng Stone and Life mga kapuso. Binalaan nga nito ni Joyce ang best friend niyang si Lucy, no, na mag-iingat pa rin dito kay Para kasi nga ang galing talaga nga mag-disguise ng pag-uugali para hindi nga naman siya mahalata. Sabi naman ni Lucy, oo Joyce, alam ko yun. Hindi naman ako magpapadala sa mga pinapakita niyang kagandahan ng asal. Siyempre, babawiin ko yung pamilya ko. Gagawin ko ang lahat ng to para mabawi sila. Talagang sinabi niya talaga yon. Syempre ito namang si Joyce nag-aalala sa best friend niya. Dahil nga hindi naman daw talaga nakakapunta tong si Para simula nga nung nagbago na yung buhay nila. Hindi na siya nakakapunta rito sa may bloom na garden. Di sana nababantayan ni Joyce ang kinikilos. Ngayon magkasama nga sila sa bahay halos, di ba? Kaya kailangan mag-ingat talaga nito ni Lucy. Ngayon nakita naman ni Lucy yung anak niya si Cheska naglalaro ng scooter dahil nga parang bago yata yung scooter, ang ganda. Bigla siyang nadapa, nadulas. Kaya napaiyak yung bata. Ngayon naantala ang pag-iyak ni Cheska nung dumating na si Lucy. Sabi niya, gusto mo i-kiss natin para mawala na ang sakit? Huwag ka nang umiyak, Ana. Bakit alam niyo po yung ginagawa sa akin ni Mami? Biglang dumating tong kontrabida si Para. Anong ginagawa mo kay Cheska? Sinaktan mo siya? Nakita mo may sugat siya oh. Ano ba talagang ginagawa mo dito? Di ba pinagbawalan ka na namin lumapit sa anak ko at sa akin? Sabi naman ni Lucy, nakita ko umiiyak si Cheska kaya nilapitan ko siya. Sinungaling ka. Kuya Isaac, saan ka ba galing? Galing po ako sa kabila. Sa kay Ma'am Ason. Kung saan ka kasi nagpupunta? Yan tuloy, na-aksidente yung anak ko. O baka nga sinaktan pa nga nito ni Para. Sabi no, ako na bahala dito. Sige na baby, huwag ka nang umiyak. Sinasabi ko naman sa'yo diba, huwag ka nang lalapit dun sa tita Para mo, witch yun. Mami, diba sabi mo sa akin, pinagbawalan mo na ako magsalita ng ganyang bad words, yung ganyang witch. At saka, hindi naman po ako sinaktan ni tita Para. Wala po siyang ginawa sa akin, lumapit lang po siya. Sinabi nga po niya sa akin na ikikis niya daw yung sugat ko eh. Ngayon dumating si Darius. Oh, baby, ano nangyari? Ano nangyari dito? Paano kasi nadarnan ko si Para na kasama tong anak natin kaya panigurado sinaktan niya tong si Cheska. May sugat eh. Panigurado yun. Sabi no ni Darius. Baby, ano ba talaga nangyari? Sige, magsabi ka. Sabi ka, ano ba talaga nangyari sa'yo? Ngayon, sabi ni Cheska, kasi po dad, natatakot si Cheska kasi nilalakihan ni Para yung mata niya. Tinuturuan niya magsinungaling. Diba? So, nangyari, dumating na nga tong si Dario, sumugod silang tatlo dito kay Mamita, na kung saan nasa garden itong si Para, nagdidilig ng halaman. Para magkausap nga tayo, ano tong sinasabi ni Cheska? Na ikaw daw ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng sugat at sumimplang siya sa kanyang scooter kanina. Ano ba talaga? Diba sinasabi ko sa'yo na pag-usapan na natin to na humiwalay ka sa pamilya ko. Huwag kang lalapit kina Lucy at kay Cheska. Sabi ni fake Lucy. Talagang nagsisinungaling ka. Ang sabihin mo gusto mo lang talagang saktan si Cheska. Sabi naman ni fake Para. Cheska, di bang sabi ng mami mo, magsasabi ka ng totoong nangyari, yung kwento? Di ba yun ang sabi niya? Naalala nila yung araw mismo na napagalitan nila si Kuya Isaac. Di ba? Yun pala, nakikipaglaro pa pala si Cheska dun sa kalaro niya. Yun pala yung dahilan kung bakit sila na late ng uwi, yung pagkakasundo sa kanya ni Isaac. Wala naman palang kasalanan si Isaac na pagalitan nila. So nangyari, sabi nga ni Lucy, kailangan magsabi ka ng totoo. Huwag kang magsinungaling kasi kapag nagsinungaling ang isang tao, merong madadamay. Gaya niya, wala palang kasalanan si Kuya Isaac mo. Tapos napagalitan namin. Ano nga sabihin mo? Sorry Kuya Isaac, hindi na po mauulit. Sige na, ihag mo na siya. Niyakap niya, di ba? So tinuruan nila ng kagandahang asal si Cheska na lumaki na huwag magsinungaling. So sabi ni Cheska, turo po sa akin ni Mami na huwag daw po ako magsisinungaling. Sasabihin ko po yung totoong story. Daddy, I'm sorry.
Kasi ang totoo po niyan, na-aksidente lang po talaga ako doon sa scooter at saka hindi po ako sinaktan ni Tita Para. Wala po siyang ginawa sa akin. Lumapit lang po siya sa akin to take care of me. At hinalikan pa nga niya yung sugat ko na hindi mo ginawa sa akin, Mami. Akala ko gagawin mo yun sa akin. Sabi niya, no? So wala na. Sa pagkakataong ito, nakuha na naman ni Lucy ang puntos. Diba? Siya na naman ang nakapuntos. Samantala, nandito na. Diba? Nasa sala na nga sila. At pinagsabihan nga ni Darius si Cheska na wag magsisinungaling. Kasi ayaw niyang lumaki ito na sinungaling. So pinatanggol ni Lucy. Sabi niya, baka naman kasi natakot si Cheska kay Para dahil kasama niya, diba? Alam mo naman niyang si Para ganyan na ugali. Pero kahit na, dapat sabihin pa rin niya yung katotohanan. O siya, tama na. Ako na bahala rito sa anak natin. Pagsasabihan ko siya, sabi ni fake Lucy. So syempre kailangan niya umentra para nga naman hindi kumanta si Cheska, para hindi siya isumbong, diba? Kasi si fake Lucy mismo nagturo ng kasinungalingan sa anak niya. Samantala pinapainom ng gamot ni fake Para o yung totoong Lucy si Mamita. Mamita, inom ka na ng gamot. Chinek niyo yung gamot. Pero bago yan, sabi niya, Mamita, alam niyo po ba tinuturuan ni Para na magsinungaling si Cheska? Syempre ayaw ko naman na lumaking maldita yung anak ko. Kaya mabuti na lamang talaga nandito ako. At natutuwa ko dahil naalala pa rin ni Cheska yung kagandahang asa na tinuro ko sa kanya. Sagit lang, paubos na pala tong gamot mo, Mamita. Kukunin ko lang yung reseta mo at ako na bibili. Manang Biring? Yes ma'am, ano po yun? Pwede ho bang makahingi ng reseta ni Mamita? Kasi paubos na po yung gamot niya, ako na po ang bibili. Ngayon, bigla nang dumating si, fake Lucy. Aling Bering? Ano po yun, ma'am? Nasa si Mamita, nasa kwarto ho. Puntahan niyo na po. Ay, hindi, okay lang. Kukunin ko nga pala yung reseta kasi paubos na yung gamot ni Mamita, ako na bibili. Ay, naku, naunahan na po ko ni Ma'am Para. Ma'am, bakit may problema po ba? Nauna na ho siyang bumili sa butika. Ngayon, eto na. Nakabalik na nga tong si Para. At chinecheck niya yung itsura nung gamot. Napansin niya na iba pala yung pangalan ng gamot kaysa dun sa nireseta ng doktor. Ibang gamot, sabi niya, Mamita. Mali ho pala yung gamot na binibili sa inyo ni Para. Walang niya talaga yung babaeng yan. Puro na lamang perwisyo ang dinudulot niya. Mamita, kailangan ko tong kumprontahin. Sabi ni Mamita, binebel niya, pinipindot niya yung bail. Bakit po, Mamita? Natignan niya yung litrato ni Darius, nakaharap na si Mamita. Sabi niya, tama ho kayo. Kasi kung ikukumpronta ko lang si Para, baka mabaliktad na naman ang kwento, ako na naman ang lumabas na masama. Mas maigi isumbong ko po ito kay Darius. Mas maigi sabihin ko to sa kanya para malaman niya agad. Pasensya na talaga, Mamita. Aayusin ko itong gusot na ginawa ng pinsan ko. Yung kalokohan na ginawa niya. Patawarin niyo ako na po humingi ng dispensa. Basta aayusin ko ito. Gagawin ko pong tama ang lahat, sabi nga ni Lucy o ni fake Para. Nalulungkot tuloy siya at si Mamita naluluha na naman. Kasi may balak talaga tong si Para na mamatay na nga si Mamita, kaya maling gamot ang piniinom. Kaya nga sabi nga ni Lucy, kaya pala hindi ko kayo gumagaling-galing. Ngayon, nagsusumbong tong si Para. Alam mo, Nay, talagang yung Lucy na yun ang nakapuntos At muntik pa ako mabuko. Buti na lamang hindi nagsalita si Cheska. Kampi sa akin yung bata kaya malakas ako doon. Tapos biglang dumating yung dalawang lalaki. Sinaktan si Belen. Nabagsak yung cellphone, naririnig ni Para yung usapan. Alam mo, hindi pa tapos ang atraso mo sa akin. Sagit lang, magbabayad naman talaga ako sa inyo nagkataon lang talaga na alam mo na bumubuelo pa ako sa anak ko. Ito nga, kausap ko nga siya sa telepono Nasabihin ko naman talaga sa kanya Hindi ko naman kayo tatakasan, sabi ni Belen. Alam mo, kung gusto mo pang mabuhay, magbayad ka ng utang mo sa amin. Dahil kung hindi, kukunin ko yan laman loob mo. Kinausap si Para sa telepono, di ba? Ikaw ba ang anak niya? Opo, magbabayad po ako. Magkano po ba yung utang niya? 2,000,000 piso. Sabi niya, Kaya ikaw na ang gumawa ng paraan dito para makabayad tong nanay mo. Tapos inikmuraan si Belen.
at napasugod agad itong si Para. Nay, ba't naman umabot sa 2 milyon ng utang mo? Paano humantong sa ganun? Anak, kasi napasugal ako nawili ako nay naman. Ang dami ko na nga pinoproblema. Tapos magsusugal ka pa. Kaya pala wala palang improvement sa lifestyle mo. Lagi ako nagbibigyan ng pera sa'yo. Lagi, di ba? Alam mo yan. Kaya pala walang nangyayari. Kasi naman anak, puro problema tong tinatamasa ko Di ba kailan lang puro problema natin si Ason. Ason dito, Ason doon. Nagawa ko munang maglibang, magsugal. Yun, nawili. Talaga lang, Nay, ha? Talagang ginugusto nyo pa talaga na gawin yan at wala kayong balak na sabihin sa akin. Gusto nyo pa talagang ilihim sa akin. Ha? Di ko na naka-jackpot ng 2 million. Sige na anak, may pera ka naman, di ba? Matutulungan mo naman ako, di ba? Kunin mo yung pera ni Lucy. May pera pa naman yata siya. Nay, hindi ako pwede makialam sa negosyo nila Joyce sa ni Lucy. Baka maaaring mahuli ako ni Joyce, di lagot tayo, mahuli na ako. Saan ako ngayon kukuha ng 2 million? Ako nga itong nagpapakasasa sa paghingi ng pera sa asawa ko, tapos ikaw pasarap lang. Yung mga binibigyan kong pera sa'yo, winawaldas mo lang. Kaya eto na ang dapat nating abangan bukas mga kapuso. Gagawa ng paraan itong si Para, ipapahamak na naman si Cheska sa pangalawang pagkakataon dahil ang pagkikidnap kay Cheska ay isang planado ni Para na makikipagkasundo siya sa mga tauhan ng kasino na kidnapin si Cheska for ransom money at ang hinihingi nilang halaga ay nagkakaloob ng 5 milyong piso. Yan ang pakatutukan natin bukas sa araw ng Biyernes sa episode 55 ng Stolen Life. At dito na po nagtatapos ang ating review and recap para sa araw na to.